Iginawad ng Department of Transportation, DOTR, ang 16.06 bilyong pesos kontrata sa joint venture ng DM Kinsunji Incorporated, DMCI, at Japanese contractor na Taisei Corporation, para sa paggawa ng spur line papuntang NAIA Terminal 3. Ito ay mahalagang bahagi ng Metro Manila Subway Project, MMSP, na mag-uugnay sa paliparan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Opisyal nang iginawad ng DOTR ang 16.06 bilyong peso kontrata, Contract Package 109 sa joint venture ng DM Kinsunji Incorporated, DMCI, at Taisei Corporation ng Japan para itayo ang spur line patungo sa NAIA Terminal 3. Ito ay bahagi ng mas malawak na Metro Manila Subway Project, MMSP, na magiging kauna-unahang underground railway system sa Pilipinas. Saklaw ng kontrata ang paggawa ng underground station sa NAIA Terminal 3 at ang mga dugtong na tunnel nito. Layunin nitong mas mapadali ang biyahe ng mga pasahero papunta at palabas ng paliparan. Nagkakahalaga ito ng 16.06 bilyon pesos, hindi kasama ang 12% VAT, kasama ang ilang kabayaran sa dolyar at yen. Ito ay bahagi ng mas malaking Metro Manila Subway. Kasama sa CP109 ang mga tunnel works at isang istasyon na nagsisilbi sa NAIA, na nagpoposisyon sa proyekto upang maihatid ang unang koneksyon ng riles ng paliparan kapag natapos na ang linya. Kapag naihatid na, ang CP109 ay inaasahang magiging pangunahing link sa MMSP sa pamamagitan ng pagkonekta sa NAIA sa mas malawak na urban rail network at pagpapabuti ng access para sa mga manlalakbay sa himpapawid, manggagawa at commuter. Ang koneksyon sa paliparan ay inaasahang magpapalakas ng transport integration sa Metro Manila, kung saan ang access sa NAIA ay matagal nang nakadepende sa road-based na paglalakbay. Para sa DMCI, ang CP109 ay ang ikatlong subway package nito sa ilalim ng MMSP, kasunod ng CP102 para sa Quezon Avenue at East Avenue stations at tunnel works, at CP105 para sa Kalayaan at Bonifacio Global City stations at isang tunnel segment sa Taguig. Sa CP109 iginawad, nabaling ngayon ang atensyon sa CP108, ang natitirang subway package na sumasaklaw sa Loten at Senate DepEd segment sa Taguig City. Sa halaga ng proyekto na 488.5 bilyon pesos, ang MMSP ay nakatakdang maging unang underground railway ng bansa, na umaabot sa 33 kilometro sa 6 na lungsod sa Metro Manila. Habang nagbabago ang timeline ng proyekto, ang pinakahuling parangal ay naglalapit sa subway sa buong paghahatid ng network at sa isang pinakahihintay na koneksyon ng tren sa pangunahing paliparan ng bansa. Ang subway system ang magiging kauna-unahang underground railway sa Pilipinas. Malaking tulong ito para mabawasan ang matinding trapiko sa Metro Manila at mapabilis ang biyahe mula Quezon City hanggang NAIA kapag ito ay nakumpleto. Kasalukuyang nasa proseso ng pagtatayo ang mga bahagi ng subway at patuloy ang pag-usad ng iba't ibang contract packages. Nasa humigit kumulang 27.08% pa lang ang kabuuang pag-usad ng Metro Manila Subway Project, higit 5.37 kilometro pa lang ang nahuhukay ng mga tunnel boring machine, habang patuloy ang konstruksyon sa Valenzuela Depot at sa 10 istasyon sa kahabaan ng alignment. Dahil sa mga nakaraang aberya sa pagkuha ng lupa, ang buong operasyon ng subway ay inilipat sa taong 2032, gayunpaman, patuloy ang mabilis na konstruksyon sa iba pang mga istasyon. Ang buong linya ng subway, 33 kilometro, 17 istasyon, ay inaasahang magseserbisyo sa higit 520,000 pasahero kada araw.
Ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ang kauna-unahang underground railway system sa Pilipinas, ay sinimulan at nabigyan ng formal na pag-aproba sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat dekada 70s pa may plano para sa subway, sa administrasyon lang ni Duterte formal na naaprubahan ang proyekto ng NEDA Board noong September 2017. Ito ay pinondohan sa pamamagitan ng isang napakalaking Official Development Assistance o ODA, loan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Ginanap ang kauna-unahang groundbreaking ceremony noong February 27, 2019, noong December 2019, nagsimula ang aktwal na civil works o clearing operation sa Valenzuela Depot. Tinuturing ang proyektong ito bilang Project of the Century ng bansa at naging bahagi ng malawakang infrastructure program na Build ng nakaraang administrasyon Duterte. Sa kasalukuyan, malaki ang naging epekto ng bawas sa pondo para sa taong 2026, mula sa panukalang 39.2 billion pesos para sa Phase 1, nasa 20.4 billion pesos lamang ang nailaan dahil sa mga limitasyon sa pondo ng pamahalaan. Kinansela na ang naunang plano para sa maagang partial operations, target ngayon ng Department of Transportation, DOTR na magkaroon ng partial operations, mula Valenzuela hanggang Ortigas, sa dulo ng 2029, habang ang buong 33 kilometrong linya hanggang NAIA Terminal 3 ay target matapos sa 2032. Idinisenyo ang subway upang mag-connect sa iba pang sistema ng tren gaya ng LRT-1, MRT-3, MRT-7, sa Common Station, LRT-2, sa Anona Station, at ang NSCR, sa FTI, para sa mas mabilis na lipat sakay. Ang subway system ay may pinakamataas na bilis ng pagpapatakbo na 80 km per hour. Tatakbo ito sa 7 lokal na pamahalaan at 3 distrito ng negosyo sa loob ng 30 minuto. 2 sa 17 mga istasyon ay interoperable sa North-South Commuter Railway.